Salamat po sa kasama kong 10. Salamat po sa pag-share nyo. Ano po, tayo naman po biblical. Sabi doon, may 2, 3 na nagkakatipon. Ang Holy Spirit ay kasama natin. Kaya Holy Spirit, salamat po sa mga kapatid ko na to. Ikaw patuloy mangusap sa kanila na patuloy naming maunawaan ang iyong salita. Basahin ko na po at nang tayo po ay lumakas muna. Sabi po dito sa unang Juan 2:15, 17. Ano mo muna tayo ng Word of God para tayo po ay mapalakas din lamang bago magpanalanginan. Sabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. 17. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ama, tulungan mo po, bless my lips, at daluyan mo po ng word of encouragement para po kami patuloy na lumalim sa pananampalataya habang naghihintay kami sa iyo, God. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa pag-share. Salamat po kapatid. Amen. So sabi po dito, kung babasahin po natin ito, yung mga nauna dito, ito ay patungkol sa sa pag-ibig ng Diyos. Sabi doon sa bandang unahan, kung babasahin natin, doon sa unahan, is about Christ na siya yung tagapagtanggol natin. Tapos doon sa verse 7, kung babasahin natin, ito yung bagong utos na sinasabi ng Panginoon. Kaya lamang po, dito tayo muna pumunta. Basahin po natin, may mapupulot tayong aral dito sa binasa natin na huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ating alamin po yun. So, ang ating tema po ngayon ay bakit po nanlalamig ang mga Kristiyano? Alamin po natin yun. Tatlong bagay na makikita natin dito sa ating binasa, bakit nanlalamig ang mga Kristiyano? Nanlalamig sa pananampalataya. Mag-comment lang po kayo dyan ha. Pag naglalagay po ng insight ang Holy Spirit sa inyo, i-comment nyo po para basahin po natin mamaya. Amen? So sabi po dito, bakit nanlalamig ang mga Kristiyano sa pananampalataya kay Kristo? Sabi po dito, yung unang bagay na makikita po natin dito ay sa verse, nasa na yun? Sa verse 16. Sabi po dito sa verse 16, ano ba yung salitang nanlalamig mga kapatid? Bakit ba nga tayo nanlalamig? Pero nabanggit ko na po uli sa inyo yun yung nakalipas. Yun po yung apostasy. Yung panlalamig ng pananampalataya kay Kristo ay apostasy. At yun po ay mangyayari sa last days. Kasi nga po, kailangang matupad nga po yung nasusulat na magkakaroon ng apostasy para matupad din naman. Kaso nga lamang ay nakakalungkot ay sa mga mananampalataya nga po. So sabi nga po dito, sa verse 16, sabi doon, yung unang bagay na kaya tayo ay nanlalamig sa pananampalataya kay Kristo kasi nga po, sabi dito, yung ating mga mata ay nakapokus saan? Sa mga bagay sa mundo. Yun yung unang bagay. Sa verse 16 po ano lang po nyo, abangan nyo po kung may Bible po kayo. Yun po yung dahilan kung bakit tayo ay nanlalamig sa pananampalataya kay Kristo. Yung pong ating paningin ay nakapokus sa mundo. Yun po yung unang bagay. Tayo ay, yung desire natin ay nasa laman pa. Sabi po doon, sabi doon, the desire of our eyes. Yung po yung unang bagay
Kaya pala tayo ay patuloy na napapalayo sa pananampalataya sa Diyos. Yung desire ng ating mata. Ano po ba yung mga desire ng ating mata? Pwede po kayong mag-comment. Sa inyo pong mga buhay, bilang mananampalataya na po tayo, naranasan niyo po ba na mag-backslide? Naramdaman niyo na po ba na ikaw ay tinatamad ng manalangin, tinatamad ka ng magbasa, tinatamad ka ng mag-worship? Yan po kasi yung mga sign na tayo ay papunta doon sa apostasy. Yung mga gano'n na parang wala na, ayaw mo nang makisama sa mga Kristiyano, at mas gusto mo na sumama ay doon sa mga tao sa mundo. Para bang bumabalik ka doon sa dati mong nature, yung nakikita mo sa mundo ay parang bumabalik ka doon. Para bang nai-enjoy mo na muli yung mundo, yung mga nakikita natin sa mundo. Yung po pala yung isang sign na dahilan kung bakit tayo ay nanlalamig. Kaya po sabi dito, alamin po natin yun. Medyo i-elaborate po natin yung sinasabi na, di po ba sabi doon sa verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Pero ang ginagawa ni Satanas sa atin, tayo ay dinadaya. At alin ang dinadaya? Yung ating paningin, mga kapatid. Itong paningin. At ang sabi dito sa aking nabasa, tingnan niyo po ha, kapag ang isang tao ay nakontrol na ng kasalanan sa mundo, control siya noon. So yung pag-ibig ng Diyos ay wala sa kanya. Kaya po pag minsan nakakapaisip nga pala. So kapag pala yung ating mga mata, yung ating yung desire ng ating mga mata ay ipinukos natin sa mga bagay na nasa mundo, so ibig sabihin tayo'y nadadala o nahihila ng mundo. Sabi doon, yung pag-ibig ng Diyos ay yung pag-ibig ng Diyos sa iyo o yung pag-ibig mo sa Diyos ay hindi tunay. Hindi mo mahal ang Panginoon. Parang ganun po ang ibig iparating nito. Kasi mas mahal mo yung nasa mundo. Yung mga nakikita mo sa mundo. Amen? Tama po ba? Mag-agree lang po kayo kapag may gusto po kayong sabihin. Amen? Yun po yung sinasabi dito. At ano po ba yung nasa sanlibutan? Ano yung pagnanasa ng laman? Yung pagnanasa ng laman, yung pagnanasa ng mata. Ano ba yung pagnanasa ng mata, mga kapatid? Sa inyong mga buhay, di po ba ito, may sample dito ng pagnanasa ng mata. Tingnan nga natin. Ano yung pagnanasa ng mata? Halimbawa po, yung may nakita ako na, halimbawa po sample para mas madali nating maunawan. Halimbawa po, namasyal ako sa SM, ay may nakita po akong isang magandang bagay, may bag na napakaganda, ay mamahalin. Ay wala naman akong ibibili. Pero parang nagkaroon ako ng yung mata ko ay nagka-interest ba? Nag-crave ako, yung parang crave. At para sa akin, gusto kong bilhin yung bag na yun, wala nga pira. So, dahil gusto mo yung bag na yun, ay gagawa ka ng paraan. Mangungutang ka para lamang mabili mo yung bag na yun. Kasi nga po, pag hindi mo nabili yung bag na yun, ay parang hindi ka masaya. Tama po ba? Amen? Yes, salamat. Mamaya po, Sister Jocelyn. Akyat ka po pagkatapos ko para may prayer tayo. Amen. Hallelujah. Di po ba? Tapos sabi pa doon, magkaiba po yung salitang like, yung needs at saka want. Tama po. Yung want, yun yung mga meron ka na, gusto mo bumili ka pa ng bumili. Halimbawa po kasi, halimbawa, yun na nga pong bag, ay may bag ka na, ay gusto mo pang bumili ng may mga title na bag. Ang dami mo ng bag sa bahay. Di po ba? Takaw tingin yun. May 5 bag ka na doon sa bahay, ibibili ka na naman. Hindi po ba, yun takaw tingin, yun yung ng mata mo, yung pagnanasa ng mata mo. Hindi mo
yung kumbaga naiinganyo ka na bumili ka ng bumili, eh samantalang mayroon na. Yun yung wants. Pero yung needs, di po ba, kung ano lang yung needs mo, yun lang ang bibilhin mo. Di po ba, kaya po magkaiba yun yung sinasabi ng Panginoon, kung ano lamang yung needs natin, yun lamang dapat. Imagine mo, ilima na yung bag mo, nagsabit doon, bili ka pa ng bili. Eh, di ibig sabihin, yung last of the eyes natin, natukso ka, na bumili ka ng bumili. O, sino po sa inyo dyan ang maraming bag sa mga bahay, maraming sapatos, yung yung may mga lima-lima, okay pa siguro yung may dalawang pares ka ng sapatos, pero pag ikaw may 5, may 10, yan na po yung last of the eyes. Kasi yung halimbawa, maiinggit ka, may nakita akong magandang bag ng kapatid, bibili rin ako. Di po ba yan yung mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Panginoon? Kasi nakikita natin yung mga bagay, bakit siya meron, bakit ako wala? So kaya po, yun yung mga bagay na parang binabalikan ng mga mananampalataya. Kaya po sila ay nahuhulog sa panlalamig sa gawain ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Salamat po, Sister Susette. Amen. Sister Cora. Amen. Sister Lenjo, nakikinig muna po ako habang nagtatrabaho. Salamat po. So, at sabi pa dito, ano pa yung kasunod? Sabi dito, kaya po doon sa Galatian, alam niyo po yung Galatian 5:19, sabi po doon, may sinasabi ang Panginoon, di po ba yung mga bagay na kapag ito ay mayroon tayo, hindi tayo kalulugdan ng Diyos, kailangan nating mamatay sa mga bagay na yun. Doon sa Galatian 5:19, naandun po yung mga attitude na ayaw ng Panginoon. At sabi pa rin po sa Colossians 3:5, yung mga ugali na yon na inaayawan ng Diyos, yung the desire of our eyes, kailangan nating mamatay doon. Kaya nga po, sabi nga po sa Galatians 2:20, I am no longer live, but Christ live in me. I live in the faith in the Son of God who loved me and gave His life to me. Yun po yun ang sinasabi ng Panginoon. Na once na tayo pala ay nasa Panginoon, na yung mga dati nating pagkatao ay kailangan ng mamatay. At si Kristo na ang maghahari sa atin. Yung po pala yun. Kasi hindi nga po pwedeng pagsamahin yung espiritu at laman. Magkaaway po yun. Tama po ba mga kapatid? Magkaaway yung Holy Spirit saka yung flesh natin, magkaaway. Hindi nga po pwedeng pagsamahin. Kaya tingnan niyo po, pag minsan, tingnan niyo po, nasusubukan niyo po yon. Kapag yung laman natin ang gumagana, nagagalit tayo, nagre-react tayo agad, that is the flesh. Pero kapag ikaw ay may narinig, may nang-away sa'yo, pero ikaw ay kalmanti lamang at hindi ka nagre-react, that is the Holy Spirit in you. Kaya po madidiscern natin kapag gumagana yung sarili nating flesh o tayo ay under ng Holy Spirit. Madidiscern po natin. Di po ba? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po. At ano naman po yung sinasabi dito na sa pangalawa naman po, ano naman po yung sinasabi dito na yung pangalawa po, kaya tayo ay nahuhulog sa panlalamig at napapalayo kay God, yung sa verse, yung kasunod. Sabi dito, yung desire of the flesh. Ano ba yung desire? Yung pagnanasa ng, kanina, yung pagnanasa ng ating mata. Itong pangalawa ay pagnanasa ng ating laman. At sabi po doon, yung pagnanasa ng ating laman, ng ating katawan, ito yung mga bagay na naapektuhan ng ating katawan, yung alcohol, sa pagkain, lahat ng mga bagay na yung katawan natin ay maaapektuhan. Yan po ay ayaw ng Panginoon. Di po ba? Sabi doon,
ang ating katawan ay templo ng Holy Spirit. So dahil templo ng Holy Spirit ang ating katawan, wag po natin lalagyan ng ating mga katawan ng mga nakakamatay na pagkain, alak, sigarilyo, drugs. Di po ba? Kasi itong katawan na ito ay templo ng Lord. At kapag yung katawan natin nasira, ay walang titira ng Holy Spirit. Kaya maraming namamatay sa cancer. Amen? At sabi nga po doon, ano pa yung mga bagay na na desire of the flesh? Yan po yung sexual immorality of various kind. Yung mga sexual immorality, alam na po natin sa Galatians yan, 5:19, na andun po ang dami-dami. Yung worshiping anyone. Yung worship natin, yung ano po, yung kulto, yung mga kulto, mga image, yung mga nag-idol sa tao, yan po yung mga napapalayo tayo sa Panginoon. Kaya tayo nanlalamig kasi napupokus na po tayo doon sa laman. Na sinabi ng Panginoon, iwanan na natin, mamatay na tayo sa laman, pero binabalik-balikan natin. Binabalik-balikan nga natin yung dati nating pagkatao. Kaya sabi doon ay, put to death your old self and put a new self. Di po ba? Kasi kaya, tingnan niyo po, narinig niyo po ba yung yung bagong wine? Yung bagong wine, yung wine ay hindi pwedeng ilagay doon sa old wine. Kailangan kapag may bagong wine, ilalagay mo yun sa bagong lagayan. Kasi pag isinama mo yun doon sa luma, edi puputok yun. So, parang ang ibig sabihin nun, tayo ay inalis na ng Panginoon sa dati nating pagkatao. Mamuhay na tayo sa bagong pagkatao. Huwag na nating babalikan yung pinanggalingan natin. Kasi nga po, sabi dito, yung kaya nga po sabi dito, huwag ninyong ibigin, ayun, napakaliwanag, huwag niyong ibigin ang mga nasa sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Diyos Ama. So kaya pala, kapag tayo ay bumalik sa dati nating ginagawa sa mundo, hindi totoo na mahal natin ang Panginoon. Mas mahal mo yung mundo, yung nasa mundo. Ayaw mong umalis eh. Ayun po sabi dito Kaya po napakaliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos na ano pa dito na sabi doon, napakahalaga na tayo ay lumayo dito para hindi po tayo manlamig sa pananampalataya sa Panginoon. At sabi pa doon, bakit po mayroong mga fighting and rage na nararanasan ng mga Kristiyano. Kasi nga po, nasa huling panahon nga maraming mga mananampalataya din na yung gusto lang nila marinig. Kapag nakarinig ng repentance, ay aayaw. Kapag in-rebuke mo, aayaw din. Kasi nga po, nasa huling panahon, kailangan matupad nga po yun. Kaya wala tayong magagawa. Kaya kailangan matupad yung mga nasusulat na yun. Yung itchy air, kung ano lang yung gusto. At parang naalala ko po, meron kaming nagturo sa amin. Tayo palang mga tao, sino po yun? Makakarelate dyan. Kapag po tayo nagdi-devotion, tayo po ba ay gumaganon? Alin kaya ang bubuksan ko? Ito o ito? Tapos bubuksan natin. Chuing! Ay, ito ang sabi ng Panginoon. Kaya lang nung nabasa mo, magsisi ka. Ay, hindi pala ito. Ay, pupunta uli doon. Hindi po ba? Nakakarit. Sino po ang gumagawa noon? Ang pagbabasa po ng salita ng Diyos ay consistent. At saka po yung pagdidevotion natin, pag inumpisa mo yun dyan, tapusin mo hanggang doon sa John 22. May mga ganun po Tapos pag yun na naman, pag pumunta na naman dyan sa kabila, ay, hindi na naman nagustuhan yung kanya nabasa, ay, hindi yan, ayako yan. Hahanap ako, at pag may nakita na gusto, ay, ito ang gusto ko. Di po ba? Sino pong nakaka-relate dyan? Parang meron po kasi akong alam na ganun natatawa. Ayan! Sabi ni Sister Marisa ko ito. Namimili ng babasahin. Di po ba, ganun po tayo. Pero may tama po palang pamamaraan ang pagbabasa ng Biblia. Kapag inumpisahan mo sa Book of John, tapusin mo yon kahit sa devotion.
Kasi po kalimitan tayo magkakapatid, nakakaya sa Panginoon na, ay palipat-lipat. At kapag ang natapatan nun, hindi gusto, hahanap yun ang hahanap. Kaya nga po sa huling panahon, di ba sabi, sa huling panahon, yun lang gusto ang gagawin. O di po ba? Pero wag na po mangyari sa atin yun na tayo ay parang alin dito at pag nachimpuhan yung magsisi ka, magpatawad ka, ay hindi po yan Lord, hindi po yan. Hindi po ba? Wag po tayong galon. Nakakaya sa Holy Spirit. Amen. Tayo po tinuturuan ng Panginoon na mag-matured Christian, ha? Sa tagal na po nating mananampalataya, hindi pa tayo matured, 20 years, 30 years, pag tayo may narinig lang ay matampo ka na, aba, ay hindi po natutuwa ang Panginoon. Kailangan natin mag-matured. Kasi nga po, padating tayo sa labanan. Nag-uumpisa pa lang tayo. Kung magtatampo na agad, may narinig ka lamang, pinayuhan ka lamang, pinagsabihan ka lamang, tumampo ka na. Paano pa pag dumating na yung pagpasok ng Great Tribulation? Di wala na. Hallelujah. Ayan ang sabi ni Sister Marisa Puerto, kung alin lang ang gustong basahin, kahit sinabi na sa devotion na mag-start sa 1 o bago kasunod ay sa 1, ay ginagawa saan na. Yun na nga po God is a God of peace and order. Pag inumpusahan natin yung dyan, tapusin natin. Sunod-sunod po. Ano po? Hindi yung paghahanap ka ng hanap, ay ari ang gusto ko, ay ari. Kasi bakit? Yung nabasa doon, forgive one another. Pag hindi ka nagpatawad ng iyong kapwa, hindi ka nagpatawad, ay hindi yan po Lord, ayoko niyan, ayoko niyan. Di ba? Di po ba? Totoo hindi. Tayo po ay kumisan na ganoon. Pero magsisi nga po tayo. Tayo po ay manumbalik sa Lord pag tayo ganoon ng trabaho. Amen? So kaya po tandaan natin, nasa na yung ating binasa. Ayan, ako ang nawala sa John. Asa na? Ayun. So yun po yun. Yung kaya sabi ni Pablo doon sa Corinthian, tama po ba? Nung tayo ay bata pa, nag-iisip tayo na parang bata pa. Pero nung tayo nag-matured na, mag-iisip na tayo bilang matured. Kaya po sa ating pananampalataya, napakalaga din natin na mag-matured. Kasi kung hindi tayo magmamatured, talaga pong mahuhulog tayo sa apostasy at manlalamig. Amen? Hallelujah. Pangatlo na po tayo. Pangatlong bagay, kaya nanlalamig ang mga tao sa pananampalataya. Sabi po doon ay pride of life. Yan, nandiyan po lahat yun Pride of life. Hallelujah. Ano naman po yung pride of life? Sabi po sa Mark 7:22 at saka sa Mateo 4:1-11, basahin nyo na lang po at yanong haba. Sabi po dito, yung palang pride of life ay simple desire. Kaso sa Tagalog yung Lord. Ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at lahat ng mga bagay. Tatlo po yun desire, the desire of the eyes, the desire of the flesh, and the pride of life. Hindi po pride lies, pride lies. Narinig ko doon sa iba, yung daw pong pride lies ay kainin. Ayan, kainin po amen. Pride lies, yung pala ay yung pride. Akala ko dati lahat naman po tayo mga kapatid, usapang lahat naman ng mga bago tayong Kristiyano, di ba tayo naman ay mga baguhan, hindi naman tayo matured. Pero kung tayo ay 40 years ng mananampalataya, 30 at 20 at tayo ay immature pa, ay nasaan yung 10 years mo, nadalo ka ng church, nakikinig ka ng Word of God, nasaan anong nangyari? Kung hanggang ngayon na ikaw ay natitisod pa, pag pinayuhan ka ay nasama ang loob, pag inirebuke ka, ay nasama ang loob mo, nangangatwirang ka pa, nasaan ngayon? Yung tagal ng ating paglilingkod sa Lord, di po ba? Nasaan yun? Kaya sabi po dito sa pangatlo, ay sabi po ay, yung palang pride, ano po ba
nga ba yung pride nung pinag-aralan namin? Yung pride po pala ay kapalaluan. Ano po? Yung kapalaluan, kayabangan, mayabang. Tama ba? Basta yun na yun. Kapalaluan, mayabang, mapagmalaki. Yun na po yun. Yun po ay kasalanan sa harap ng Diyos. Kaya po pala, kasama yan doon sa dahilan kung bakit tayo ay malalamig sa pananampalataya sa Panginoon. Pagka tayo ay nagkaroon na ng pride, yung kayabangan, ano ba yung kayabangan? Ulitin po ulit natin ito. Sabi dito, yung po palang pride of life, sabi dito ay self-exaltation. Tama po mag-ano lang po kayo. Or ano sabi ni Sister Marisa Cueto, 40 years na matitiso rin ka pa? Yun na nga po Ibig sabihin, hindi ka nag-grow, hindi ka natuto doon sa mga nagtuturo sa iyo, sa tagal na tinuruan ka ng pastor mo, inalagaan ka, tisurin ka pa. Pero alam niyo po mga kapatid, yung tao na matitiso rin, hindi po siya, parang immature pa po yun. Kaya lang nakakalungkot po, for 10 years, 15 years, 20 years ka na Kristiyano, matitisorin ka pa. At tandaan po natin na anuman yung nangyayari sa ating buhay, huwag mong isisisi sa iba. Ikaw ang may kagagawa nun. Ano po? Kasi maraming tao ngayon na pag may nangyari sa kapwa, sinisisi. Ikaw kung hindi mo ako ginanyan Ikaw yung po pala ay may problema yung tao. May problema po sa tao na dapat ipaayos sa Panginoon. Kasi po mapaghanap ng sisi. Yung parang ganun po yun. Kaya sabi dito yung palang pride of life ay exaltation sa kanyang sarili. So habit na po na ginagawa niya. So ipinagyayabang niya yung kanyang mga accomplishment, yung mga narating, yung bragging, yung parang feeling na siya ay ano tawag dito, maraming naglalike sa kanya, ina-idol na siya, yung po pala ay pride of life. Kaya po tayo maging matalino na kapag halimbawa sa ating mga kapatiran at nakikita natin na ganito, ay pasabihan natin with love. Kapag mahal mo ang isang tao, pasasabihan mo. Kaso nga sa panahon natin, pag pinasabihan mo, I love you sister, ganito, ay masama pa ang loob sa'yo. At ang dating pa, ay hinuhusgahan siya. Para bang ang dating ay bakit mo ako hinuhusgahan? Di po ba sabi ng Panginoon, if you love someone, we need to love them, correct them. Di po ba? Because sabi ng Panginoon, dinidisiplina niya yung kanyang mahal. Hallelujah. Kaya magpasalamat po tayo sa mga tao na nagre-rebuke sa atin with love. With love naman, di po ba? Di po ba mga kapatid, agree? Gandang gabi, Pastora Lilia. Kumusta ka na po? Di po salita po ng Diyos yun. We need to rebuke ang ating kapatiran at mahalin natin sila. Di po ba? Utos ng Lord yun sino magpapaalalahanan sa ating magkakapatid? Di ba tayo? Tandaan nyo mga kapatid, meron pa at least word of God. Sabi, may narinig po ako, tayong mga mananampalataya kay Kristo, kung hihingi po tayo ng payo, doon sa ating kapwa may Kristo, yung mga may Diyos. Kasi po, kapag ikihumingi ng payo, doon sa may mga Kristo, ang ipapayo nun, maka-Diyos. Huwag po tayong papayag na kapag tayo may problema, doon tayo lalapit sa mga wala pang Kristo, sa mga unbeliever. Ano po ipapayo sa iyo yan? Baka akain ka pa niyan, palayo kay Kristo. Hindi ba tayo natututo sa salita ng Diyos? Kapatid, ang banal na Espiritu na andyan Pero alam niyo po ba, sabi doon kapag pala ang isang tao na puro prideful na, hindi na po niya marinig yung boses ng Holy Spirit. Kasi po yung sarili na niyang flesh laman ang nakikita. Sabi po nababasa ko po yun. At sabi nga po dito sa Mark 7:22, yung pong yung pride, yung kapalaluan ay kasalanan. At bakit po kasalanan? Di po ba sino po ang author ng kapalaluan, kayabangan, si Satanas? Kaya nga siya itinapon ni Lord dito sa lupa mayabang siya dahil siya ay pinakamagaling magpaawit worshiper.
gusto niya maging Diyos, di tinapos siya ano. Kaya po, kapag tayo may nakikitang mga tao na mayabang, pride, pero depende naman po sa pagyayabang, ano po, depende siguro, ewan ko, baka may mga tao talagang ipinanganak na mayabang. Ano po, dahil siguro, dahil mayaman, kumbaga, nakagisna na mayayaman, anak ng pangulo, anak ng ganito. Kasi nga po, may pagyayabang nga naman. Pero tandaan natin, lahat ng bagay na nandito sa mundo, yan po ay pag-aari ng Diyos. Wala po tayong pag-aari. Even our heart, our life, our breath is belongs to God. Amen? Kaya po tandaan po natin. Ano pa? Sabi dito, sabi po, Jesus called boastful, pride is a sin. Sabi po doon. Yung po yun. At temptation. At yung po yung maraming tao na nahuhulog sa kayabangan. Amen? Mararamdaman naman natin yung tao na mayabang mararamdaman niyo po yan. Ipapadiscern ng Holy Spirit man sa inyo. Because ang Holy Spirit ay nadidesign yung puso ng tao. Wala tayong matatago. Amen? Hallelujah. Kaya po tandaan po natin, may mga ako ilalaborit pa natin yan, ay di malayo pa kailangan nating magpanalanginan. Kaya tandaan po natin sa gabi na to, sabi doon, kaya ang tao ay nanlalamig dahil sila ay napupokus sa mga nakikita nila, sa mga nasa mundo na magagandang bagay, at sa mga achievement na mayroon sila. Para bang, hindi ko na kailangan ng Diyos. Mayaman ako, may pera ako, mabubuhay ako. Hindi ko na kailangang manalangin. Kasi mayroon akong kayamanan. Dukot na lang dukot ako. Mayroon akong pira. Di po ba? Yung po yun. Kasi nga, merong ipagyayabang. Pero ang sabi doon, ang dapat pala natin ipagyabang ay si Jesus Christ sa ating buhay. Ipagyabang natin na si Kristo ay namatay para sa iyo at para sa akin. At kinaawaan tayo ni Kristo. Ano po? Kung mayroon tayong ipagyayabang pala, walang iba yon kundi ang Panginoong Hesus natin na tayo ay kinaabagan at kinaawaan at tayo nakasumpong ng kaligtasan. Wala pala tayong maipagyayabang. Gandang gabi po, Pastor Erwin. Akyat po kayo mamaya sa prayer. 3 po yung nakakakyat. Kaya po sabi dito, ang sabi dito, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Tingnan niyo po, Kaya po yung lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life ay mawawala lahat. Yan po lahat ay temporary. Temporary po lahat yan. Ngunit, ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen. Yung po yun, purihin ng Panginoon. Yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So, ibig sabihin nun, kung gusto nating mabuhay at maranasan yung pangako ng Diyos na eternal na buhay, blessed hope, ating itatakwil, we need to die in the eyes, in the desire of the eyes, in the desire of the flesh, and the pride light of life. Kailangan po nating mamatay doon para tayo ay magkaroon ng mabuhay magpakailanman. Yung pala yun yung handog ng Panginoon. Once na itinakwil mo na yung mga bagay na yon, mayroon namang ibibigay ang Panginoon. Yung buhay na ibibigay sa atin. At yun yung mga tunay na nagmamahal sa Kanya. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya nga po, kung babasahin natin sa banauna, yun yung mga utos ng Panginoon. Bagong utos. Hallelujah. To love one another, to live according to God's will, at hindi yung makamundo. Hindi ko po sinabi na hindi natin kailangan ng pera, yung mga bagay. Kailangan natin yan. Pero wag na wag lamang nating mamahalin ng higit pa kay Jesus Christ. Ganito po yung parati. Si God, ang pangalawa pamilya natin, pangatlo yung ministry. Kasi bakit po? Yes, may God ka. Pero yung pamilya mo naman ay wasak.
Walang patotoo po yun. May God ka, magaling ka sa ministry, ang dami mong ministry, ang dami mong ginagawa, pero yung pamilya mo wasak. Wala din pong patotoo yun. Wala po. Kahit gaano tayo kagaling. Kaya po, ito po yung way na ang Diyos, yes, number one sa ating buhay, Diyos. Pangalawa yung pamilya natin para tayo maging magandang patutuo sa paligid. Then, pangatlo yung ministry. Amen? Puri na Panginoon. Hallelujah. Ama, sa pangalan ni Jesus, nawa po ang mga kapatid ko ay may napulot na aral sa salita mo sa gabi na to na bakit nga ba nanlalamig ang mga mananampalataya. So nawa po yung tatlong bagay na yung pagkahilig namin sa lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life ay amin na pong ibaon at i-put to death para po kami ay patuloy mong kalugdan. Ama, samahan mo kami sa panalanginan right now at kung sino po yung isasama mo para manalangin. Salamat po sa kanilang mga buhay, O God. Tulungan mo kami, Panginoon. Gusto namin na makapamuhay ng ayon sa kalooban mo at bigyan mo kami ng humbleness, Panginoon. Lord, nababasa mga puso. At sabi mo po, yung mga nagmamataas ay babagsak mo at yung nagpapakumbaba ay tataas mo. Lord, kami po ay patuloy mong bigyan ng humbleness before your eyes. Salamat po. Samahan mo kami sa panalanginan. Jesus name I pray. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon.